I'm going to discuss about personal development. Pag sinabi personal development, ibig sabihin, you're supposed to be, you are in first year college. Dapat you act as a student sa first year college. Pag sinabi personal, mayroon tayong tinatawag na unique o unique individual. Iba-iba ang ugali natin, iba-iba ang practice sa bahay. Diba? Yes. Pag mayaman ka, ay magkasosyal mo. Kung mahirap ka, ibang dating sa iyo. Pero every individual are unique. Kaya ang ibig sabihin gusto kong i-emphasize sa uniqueness, hindi lahat na nagpatato ay adik. Hindi lahat ng walang tato ay hindi adik. Kasi we are unique individual. May mga babae na sexy magdamit. Diba? Bakit tayo nagariyak? Grabe po yung babae ako, sexy magdamit. Daw buwan man, daw bulikat. Do not judge them. Kasi yun sila, unique sila. Yung gusto nilang ma-appreciate ang ginasuot nila. O kung duling ang tao, huwag mong kantyawan na, ay duling. Alam mo na ganun duling, kantyawan mo pa. Diba? Tama siya. You need to respect every individual. Diba? Kung ikaw ay judgmental pagdating sa kamatayan, ang Diyos hindi naman judgmental. Ikaw gwapo dito ka sa paraiso. Ikaw pangit doon ka sa impyerno. Hindi ba ganun na sasabihin ng Diyos? Diba? Hindi. Ikaw wala kang ngipin. Doon ka sa wala ka naman sa judgment. Ang ibig sabihin, personal development, mula nung bata ka hanggang lumaki ka, mayroong tinatawag na changes. And that changes, you become the catalyst of change. You are become the catalyst of change. Ibig sabihin, Katalis, sir. ikaw pa ang leader. Ikaw pa ang mismo ang magiging guide nila para sa pagbabago. Alam kayo nga nag-aral ka para hindi mas magaling ka sa magulang. Nag-aral ka Para matuto, sir. para matuto. Hindi yung sa bahay ka, ay, kayo na kubalat dyan. Ako'y gaya sa mga sasadahan. Maraming ganyan. Do you think you are developing such thing? Mayroon tayong tinatawag na self-concept. Self-concept. Ikaw, na individual, dahil unique ka, may mga aspect na dapat i-consider mo. Individual. Babae at saka lalaki na species. Ngayon, itong individual na ito, mayroon siyang utak or brain. At dito mayroon siyang heart. Pag once nagsasalita ako, maririnig ng tainga, pupunta sa utak, i-interpret ng utak, hindi pupunta sa puso. Pagdating ng puso, ilalabas niya kung anong sinasabi mo. Pag sinabi mo crush mo isang tao, sinasabi because of your heart. It's not because of your mind. Kung in love ka, kung nagmahal ka, use your heart. It's not your brain. But the decision should be your brain, not your heart. Diba? Yes, sir. Pag nasa loob kayo ng bahay, sama-sama sila. Kaya nga sa amin, doon sa bahay, ako, grabe ako mag-disiplina sa aking mga pamangkin. Mayroon akong warning 1, warning 2, warning 3. Pag hindi susunod ng babae, kinakalutan. Kaya isang salita pa lang ako, sinusunod na nito. And that is my attitude of the discipline. And what happened today?
Isang sabi lang. Isang sabi ko lang na huwag gagawin ito kasi mali. Hindi na nila gagawin. Kasi from the start, bata pa, sinabi mo na disiplina mo na, pero kung lumaki na siya at didisiplinahin mo, wala ka ng chance. Tumubo na ang suway. Oo. Kaya, honestly speaking, nag-aral ako na working student. From grade 4 hanggang nakagraduate ako ng college. Mahirap magtrabaho na nag-aaral. Tama, sir. Tama, sir. Pero may nakakapit, sir. Tingnan niyo ako. Pag high school, inaalagaan ko. Babuyan, malukan. Pagka-graduate ko ng high school, nag-college ako, doon ako sa simbahan, kasama ni Father. Nag-apply siya ng damit ng sutana ni Father. Kaya minsan, may pagkasanto ako, minsan may pagkademonyo sila. Sila. Isa sa muna,